Nagsimula ang kwento sa ating pangunahing bida, si Aileen, na nasaktan dahil ang kanyang kasintahang si Prinsipe Cedric, ay nagpahayag na gusto niyang putulin ang kanilang pakikipag-ugnayan. Gusto niyang makasama ang isa pang babaeng tinatawag na Lilia. Ngunit si Aileen ay nalilito at iniisip na nakita niya ang panaginip na ito ng maraming beses. Sa kalaunan, naiintindihan niya kung ano ang nangyayari, napagtanto na siya ay nasa laro na minsan siyang nahumaling sa kanyang nakaraang buhay. Ang dissolution ng kanilang engagement ay isang event mula sa second act ng laro. Kaya, pinangangasiwaan ni Aileen ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng pag-alis ng hindi nagdudulot ng eksena. Nang makita ito, lahat, kasama ang prinsipe, ay nagulat. Napagtanto ni Aileen na ito ang mundo ng isang larong autumn. Tungkol naman sa laro, si Lilia ang babaeng bida na lalaban sa nagising na Demon Lord, habang si Aileen ay ang kontrabida na masasawi sa dulo sa kamay ng Demon Lord. Alam na ang kanyang kapalaran ay masasawi, iniisip ni Aileen kung ano ang magagawa niya sa ilalim ng mga kalagayang ito upang mabuhay. Naaalala niya na ang masamang pagtatapos para sa kanya ay na-trigger ng paggising ng Demon Lord, kaya kailangan niyang pigilan ang Demon Lord na magising. Pumunta siya sa palasyo ng Demon Lord ngunit huminto sa pinto, hindi makapasok. May boses na nag-aalok para tulungan siya, at ang Demon Lord ang bumukas ng pinto. Natakot si Aileen, ngunit habang lumilingon siya sa likuran, nakita niya ang Demon Lord at nakita niyang gwapo ito, kaya nabigla siya at natulala sa hitsura nito. Tinanong niya kung ano ang gusto nito sa kanya, at hiniling ni Aileen na pakasalan siya. Nagkaroon ng kidlat habang ang Demon Lord ay nabigla sa kahilingan, at si Aileen ay nahimatay sa nakita. May nag-flashback sa nakaraan ni Aileen, kung saan nalaman natin na kahit anong pilit niya, hindi niya kayang makipagsabayan sa mga kapatid niya, at pakiramdam niya ay wala siyang halaga hanggang sa nag-propose si Prinsipe Cedric sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang pinahahalagahan siya, at ang pagiging empress ang naging tanging pangarap niya. Pinaghirapan niya ito pero nauwi sa pagturing sa kanya na mayabang na babae. Nang magising si Aileen, kasama ng Demon Lord ang kanyang dalawang assistant, sina Kit at Belzobeth. Hindi naman siya galit sa proposal, nabigla lang. Tinanong nila kung magpapakasal siya sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi, dahil maaaring ito ay isang uri ng bitag. Ngunit sinabi ni Aileen na siya ay dumating sa kanyang sariling kalooban. Nalaman namin na ang Demon Lord, si Claudio, ay talagang kapatid sa ama ni Prince Cedric, at ang kanyang pagiging demonyo ay natuklasan noong siya ay 10 taong gulang. Siya ay tinanggal sa kanyang posisyon at ipinatapon sa isang abandonadong palasyo. Kapag nagising ang kanyang pagkamuhi sa mga tao, magbabago siya sa huling boss na dragon na pumaslang kay Aileen. Nagpo-propose na naman si Aileen dahilan para mamula si Claudio. Tinatanong ni Claudio kung ibig sabihin nito ay gusto niya siya, ngunit sinabi ni Aileen na hindi, at nalilito siya. Sinubukan pa nga ni Aileen na pagbabantaan siya gamit ang isang espada, ngunit pinauwi niya ito gamit ang kanyang mahika. Sinabi ng ama ni Aileen sa kanya na imbotado siya sa handaan para sa engagement ni Cedric kay Lilia. Nagpunta muli si Aileen sa kagubatan, ngunit hindi niya mahanap ang palasyo dahil sa mahiwagang hadlang nito, kaya't nahuli niya ang isang uwak ng demonyo na may dalang cookie, na may pampatulog, at binyantaan niya ang Demon Lord, sinabing kakalbuhin niya ang ibon. Kaya, nagpakita si Claudio at dinala si Aileen pabalik sa palasyo. Tinanong siya ni Aileen kung sasamahan niya siya sa piging, ngunit biglang dumating ang demonyong ibon at ipinaalam sa kanila na isang Fenrir cub ang nakatakas sa kagubatan. Sinabi ni Belzobeth na ibabalik niya ito, ngunit sinabi ni Kit na ang kanyang hitsura ay magdudulot ng labis na kaguluhan. Nagboluntaryo si Aileen na pumunta, at tinanong ni Claudio kung bakit niya sila tinutulungan. Sinabi niya na gusto niyang magkaroon sila ng pabor sa kanya, at pagbigyan ang kanyang kahilingan. Hinanap ni Aileen ang hayop, at nakita niya ang ilang mga estudyante na pinahihirapan ang maliit na hayop. Pinagalitan niya ang mga ito, ngunit hindi sila nakikinig sa kanya. Sa kalaunan, nagpakita ang ina ng hayop, at ang mga estudyante ay natakot at tumakas. Tinulungan ni Aileen ang maliit na anak pabalik sa kanyang ina, at umalis siya. Dumating sina Prinsipe Cedric at Lilia, at sanisi ni Cedric si Aileen, sinabing dinala niya ang anak para saktan si Lilia. Ngunit nagpakita ang Demon Lord at nagpapasalamat kay Aileen para sa kanyang tulong, nililinis ang kanyang pangalan. Magkasama silang umalis sakay sa isang lumilipad na karwahe, at iniisip ni Claudio na hindi isang normal na babae si Aileen.
Sinubukan ni Aileen na ipaliwanag na ito ang mundo ng laro, ngunit iniisip ng Demon Lord na ginagawa niya itong kalokohan at ibinaba siya mula sa karwahe. Bumagsak sila, ngunit nasalo siya ng Demon Lord at pumayag na dumalo sa piging kasama niya upang bayaran ang utang nito sa kanya. Masaya at namumula si Aileen, sa paniniwalang maaari niyang takasan ang kanyang kapalaran. Sinabi ng ama ni Aileen sa kanya na kukunin ni Prinsipe Cedric ang lahat ng kanilang negosyo ayon sa mga kontrata. Ito ay isang napakalaking pagkawala sa kanilang pamilya, at sinabi sa kanya ng kanyang ama na kailangan niyang mabawi ang pagkawala bago ang piging sa loob ng 2 buwan. Si Aileen ay nakatagpo ang kanyang kaibigang reporter, si Jasper, at humingi sa kanya ng pabor. Pumunta siya sa palasyo at hiniling sa Demon Lord na hayaan siyang ayusin ang kanyang kastilyo. Gusto ni Aileen na bigyan ng trabaho ang mga katulong na pinaalis ni Prinsipe Cedric, at humiram ng lupa sa Demon Forest. Nakapagtataka, pumayag si Claudio sa kanyang kahilingan. Sinabihan niya si Kit na imbestigahan kung bakit hindi pa nila natatanggap ang kanilang mga bayad, at naniniwala si Kit na nilustay ng isang maharlika ang mga pondo. Sinabi ni Aileen na pinakiusapan na niya ang kanyang kaibigan na tingnan ito. Ang anino ni Aileen ay naging portal, at tumalon palabas ang batang hayop na niligtas niya. Sinabi sa kanya ni Claudio na ginawa niyang Demon Gateway ang kanyang anino, kaya tatanggapin siya ng mga demonyo saan man siya magpunta. Nakipagkita si Aileen kay Jasper, at ipinakilala sa amin si Donnie ang arkitekto, si Rock ang medikal na mananaliksik, si Quartz ang hardinero, at ang kanyang kaibigang si Isaac. Pumunta silang lahat sa palasyo para makipagkita sa Demon Lord kung saan binalaan sila ni Claudio na huwag abalahin ang mga demonyo at alam niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng kagubatan. Nagtanong si Donnie kung ano ang kailangang ayusin, at ipinakita ng Demon Lord ang isang napakalaking butas sa bubong. Ang kastilyo ay hinahawakan gamit ang kanyang mahika, at lubhang nangangailangan ng pagkukumpuni. Lahat sila ay nagtatrabaho, at si Donnie ang namamahala sa pagkukumpuni. Sina Jasper at Kit ay tumitingin sa paggamit ng kanilang mga pondo, at ang iba sa kanila ay gumagawa ng mga bagong parmasyutiko para sa kanilang bagong negosyo. Nagpasya silang pumasok sa paggawa ng mga pampaganda dahil magiging patok ito sa mga kababaihan. Nalaman ni Prinsipe Cedric ang tungkol sa pagtitipon ni Aileen sa lahat ng mga walang trabaho na katulong sa kastilyo ng Demon Lord, at sa tingin nila ay may ginagawa silang hindi maganda. Si Aileen at ang kanyang koponan ay gumagawa ng ilang mga produkto na mahusay na lumabas. Lahat ay nagtatrabaho, at ang nakikitang nagtutulungan ang mga demonyo at mga tao ay nagpapasaya kay Claudio. Ngunit sinabi ni Jasper sa kanila ang tungkol sa isang tsismis na kumakalat na si Aileen ay gustong tapusin ang buhay ni Lady Lilia. Nakatanggap siya ng mga pananakot na sulat na may nakasulat na pangalan ni Aileen. Biglang naalala ni Aileen na sa laro, ang salarin ay ang kontrabida, ngunit sa totoo lang, hindi siya ang sumulat ng mga liham na iyon. Kaya, tinawag niya si Aland na ibong demonyo na dalhin ang mga itinapong sulat na iyon mula sa Imperial Palace. Ngunit tumanggi ang Demon Lord, nag-aalala para sa kaligtasan ng ibon. Kinumbinsi siya ni Aileen, at sa huli, pumayag din siya. Inaalo ni Prinsipe Cedric si Lilia, na natakot dahil sa mga liham na nagbabanta. Naniniwala siyang si Aileen ang nasa likod nito at nanunumpa na pananagutin siya. Nakuha ng demonyong ibon ang isa sa mga liham mula sa palasyo. Lumipas ang oras, at sa wakas ay gabi na ng piging. Hinihintay si Aileen ng kanyang ama, at nagpakita siya na may magandang suot na damit. Kinakabahan siya, nakakaiba sa kanyang ama dahil hindi pa niya ito nakitang kinakabahan. Regalo kasi ng Demon Lord ang damit na suot niya, at natanggap ito noong nakaraang gabi, kaya kinailangan niyang palitan ang kanyang makeup, hairstyle, at pabango para itugma ito sa huling sandali. Medyo nag-aalala siya sa itsura niya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ay napakaganda, at dumating sila sa piging. Sa loob ng palasyo, pinag-uusapan ng lahat ng mga babae ang tungkol sa mga produktong balat ng Oberon. Sinasabi ng mga babae na kakaunti lamang ang mga napiling maaaring makakuha ng kanilang mga kamay dito, at ito ay nagpapataas ng pagkamausisan ng mga babae para sa Oberon. Sinabi ng kanyang ama na hindi pa niya narinig ang tungkol sa kumpanya noon, ngunit sinabi sa kanya ni Aileen na ito ay talagang kumpanya niya. Siya ay masaya na ang kanyang plano ay gumagana, at sila ay malapit ng makabawi mula sa kanilang mga pagkalugi sa bilis na ito. Umalis ang kanyang ama, at kinausap ni Aileen si Isaac. Natutuwa siya na matagumpay ang kanilang produkto, at nagtanong kung naimbestigahan na niya ang mga nagbabantang sulat.
Natuklasan ni Isaac ang salarin at nangalap ng ebidensya upang ilantad ang katotohanan anumang oras. Gayunpaman, mayroon siyang masamang balita, at sinabi kay Aileen na nawawala si Lilia. Naalala ni Aileen na sa laro, nagsulat siya ng mga liham at kumuha ng mga guns para dukutin si Lilia. Sinabi sa kanya ni Isaac na nagpadala si Prinsipe Cedric ng ilang mga sundalo sa gubat ng demonyo, at nag-alala si Aileen kay Claudio. Sinabihan siya ni Isaac na huwag mag-alala, sinabing hindi siya matatalo sa ilang mga kabalyero dahil siya ay, pagkatapos ng lahat, ang Demon Lord. Alam ni Aileen na kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, siya ang magiging salarin. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan para baliktarin ang mga bagay, ngunit biglang sinabi ni Prinsipe Cedric sa kanyang mga kabalyero na hulihin si Aileen. Samantala, sa kagubatan, nahanap ni Beelzebub si Lilia habang nagpapatrolya at dinala siya sa Demon Lord. Tinanong niya siya kung paano siya nakapasok sa kagubatan nang hindi niya napapansin. Malakas ang resistensya niya sa magic at may koneksyon sa Holy Sword Maiden. Hiniling ng Demon Lord sa kanya na umalis, ngunit sinabi ni Lilio na nag-aalala siya na siya ay mag-isa sa kagubatan, na kailangang tiyakin na ang mga demonyo ay hindi makikipaglaban sa mga tao. Nalungkot siya para sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Claudio dahil nararamdaman niya ang pagpasok ng mga sundalo sa kagubatan. Sinabi sa kanya ni Lilio na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinabi na si Cedric ay dapat na nagpadala sa kanila dahil nag-aalala ito sa kanya dahil sa mga nagbabantang sulat. Gayunpaman, alam ni Claudio ang katotohanan na si Lilio ang sumulat ng mga liham sa kanyang sarili. Sinabi ni Lilio na ginawa niya ito upang maiwasan ang pagdukot sa kanya ni Aileen, at pumunta siya upang sabihin sa kanila na alam na niya ang plano ni Aileen. Naniniwala siyang kinasusuklaman siya ni Aileen dahil sa pagnanakaw niya kay Prinsipe Cedric. Sinabi niya na kailangan niyang makipagkita muli sa kanya, at biglang namanhid ang ulo ng Demon Lord. Lumapit si Beelzebub kay Lilio, ngunit ganoon din ang nangyari sa kanya. Napagtanto ni Claudio na ito ang kapangyarihan ng Holy Sword Maiden, at sinabi ni Lilio na magagawa niyang matupad ang kanyang hiling. Ngunit ito ay nagpapaalala lamang sa kanya kay Aileen, at nagagalit siya na si Aileen ay nalampasan niya. Ginagamit ng Demon Lord ang kanyang mahika at pinaalis si Lilio. Pagbalik sa palasyo, tinanong ni Aileen ang prinsipe kung bakit ganito ang pakikitungo nito sa kanya kahit siya ay panauhin. Sinabi ni Cedric na nawawala si Lilio at inakusahan siya na siya ang dumukot sa kanya. Tinanong niya kung mayroon siyang anumang patunay, ngunit sigurado ang prinsipe na siya lamang ang gagawa ng ganoong bagay. Sinabi ni Cedric na mahal siya nito, at tiyak na sinusubukang alisin si Lilio upang makipagbalikan. Ngunit sinabi sa kanya ni Aileen na hindi na niya siya gusto, at wala nang gustong gawin pa sa kanya. Hindi naniniwala si Cedric na ayaw niya sa kanya at pilit siyang pinapaamin na nagsisinungaling siya. Biglang tumakbo ang isang mayordomo at nagulat na dumating na ang Demon Lord. Nasira ang bubong, at dumating si Claudio kasama si Beelzebub. Inaayos niya ang bubong, at lahat ay namangha sa kanyang mahika. Binalaan niya ang prinsipe tungkol sa pagpapadala ng kanyang mga sundalo sa kagubatan. Humingi siya ng paumanhin kay Aileen sa pagiging huli, at ang dalawa ay lumayo. Tinanong ni Cedric si Aileen kung talagang hindi niya dinukot si Lilia, at itinanggi niya ito. Nalilito ang prinsipe kung sino ang kukuha sa kanya, kaya tinawag ni Aileen si Isaac. Ipinakita niya ang isa sa mga liham na nagbabanta, at inihambing ito sa liham ng paanyaya para sa piging mula kay Lilia. Pinatunayan niyang galing sila sa iisang notepad with matching rose designs kaya ang salarin ay si Lilia mismo. Nagulat si Cedric, at nagpaalam si Aileen sa prinsipe. Pinirmahan ni Aileen ang dokumento na opisyal na nagtatapos sa kanyang pakikipag-ugnayan sa prinsipe. Sa wakas ay malayang babae na si Aileen, at inalok siya ni Claudio ng unang sayaw. Hindi makapaniwala si Cedric na pinili ni Aileen ang kapatid niya kaysa sa kanya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at sinabing hindi niya ito hahayaang makawala. Nagpapasalamat si Aileen sa Demon Lord sa pag-escort sa kanya, at binanggit na natagpuan si Lilio sa kagubatan. Alam ni Aileen na ito ang kanyang kagagawan at nagtatanong kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya. Nag-aalala siya tungkol kay Lilio dahil siya ang pangunahing tauhang babae na maaaring mag-trigger ng pinakamasamang wakas para sa kanya, ngunit pinutol siya ni Claudio at sinabing hindi niya type si Lilio. Nagtanong si Aileen tungkol sa kanilang napag-usapan, at sinabi niya sa kanya na sinabi ni Lilio na tutulong siya sa pagtupad sa kanyang hiling.
Alam ni Aileen na ang kanyang hiling ay ang mga demonyo at mga tao ay hindi sumuko sa isa't isa, at ito ay ikinagulat niya. Lumapit ang Demon Lord upang bigyan siya ng isang goodbye kiss, ngunit habang ginagawa niya ito, biglang naalala ni Aileen kung paano nawala ang kanyang pananampalataya sa mga tao, nang ang isang taong pinagkatiwalaan niya mula noong bata pa siya ay nauwi sa pagtataksil sa kanya. Kinaumagahan, binisita ni Aileen ang isang natutulog na Kit. May hawak na kutsilyo si Beelzebub sa kanya, at tinanong ni Aileen kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Marami pa tayong malalaman tungkol kay Kit. Noong bata pa siya, nahulog siya sa isang lawa, at iniligtas ng Demon Lord ang kanyang buhay gamit ang kanyang mahika sa harap ng lahat ng mga katulong, na sa huli ay humantong sa pagpapalayad sa kanya. Inamin ni Kit na nagbebenta siya ng mga demonyo, ngunit alam ni Aileen ang katotohanan, na ikinagulat niya sa kontrata para sa lupain ng Demon Lord. Tila, napik ni Kit ang kontrata at nauwi sa pag-blackmail dahil dito. Sinusubukang iwasan ang kanyang masamang wakas, nanumpa si Aileen na tutulungan si Kit. Nang maglaon, naalala ni Aileen ang isang pagtatapos mula sa laro. Sinisiyasat ni Lilia at Cedric ang lihim na kalakalan ng demonyo. Natuklasan nila na si Kit ang may kasalanan, at iniulat siya sa Demon Lord. Pagkatapos ay nahuli nila siya sa akto, at pinaslang ng Demon Lord si Kit, nawala ang kanyang pananampalataya sa mga tao at naging dragon, at kung saan pinaslang siya ni Lilia gamit ang Holy Sword. Determinado si Aileen na itigil ito sa lahat ng paraan. Nakipagpulong siya sa kanyang koponan, at naghahanda sila ng plano. Si Kit ay sumali sa kanila, ngunit sa lalong madaling panahon ang demonyong ibon ay nagpakita mula sa anino ni Aileen, na nag-aalerto sa kanila na sila ay inaatake. Nakipagkita sina Cedric at Lilia kay Claudio. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagtataksil ni Kit, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Aileen. Sinabi ni Cedric na ang pagbebenta ng mga demonyo ay isang paglabag sa non-aggression pact sa mga tao, ngunit idinadahilan ni Aileen na ito ay isang moral na issue lamang at hindi isang paglabag sa kasunduan. Nagulat si Lilia nang marinig ang katwiran na ito, ngunit ininsulto siya ni Aileen at sinabing wala sa kanya ang pag-aalala, dahilan para umiyak si Lilia at tumakas. Hinabol siya ni Cedric, at pumasok si Kit. Aaminin na sana ni Kit ngunit hiniling muna niyang tapusin ang kanyang trabaho kasama si Aileen, na pinahihintulutan ng Demon Lord. Si Kit ay patuloy na nagbebenta ng mga demonyo gaya ng normal, habang sina Aileen at Beelzebub ay nanunood mula sa malayo. Nangyayari ang kaganapan tulad ng sa laro nang dumating ang Maharlika, ngunit nang hanapin ni Aileen si Lilia, na dapat ay nanunood mula sa likod ng isang palumpong, wala siya roon. Ipinagpatuloy ni Kit ang plano, hinihingi ang marangal na kamay sa kanyang account book, ngunit nang tumanggi siya, si Beelzebub ay naghagis ng bowl ang apoy sa kalangitan, na sumabog sa liwanag, at sinamantala ni Kit ang pagkakataong makuha ang aklat. Tumakbo siya para dito, at ipinakita ang kanyang mga kasanayan habang nakikipaglaban siya sa mga alipors. Naghahanda si Kit para sa ikalawang bahagi ng kanilang plano. Dahil sa non-aggression pact, hindi pinapayagan ang mga demonyo na salakayin ang mga tao. Gayunpaman, iminumungkahi ni Isaac na walang magiging problema kung ang mga demonyo ay haukay ng mga butas or aksidenteng naghulog ng mga kemikal sa mga tao. Ang mga alipors ay nahulog sa kanilang bitag, at ang demonyong ibon ay nagbuhos ng isang mahiwagang sangkap sa kanila, na bumubulag sa kanilang paningin at nagpapabahing sa kanila. Nag-aalala si Aileen na baka sumobra na ito, ngunit nahuli nila ang Maharlika at ang kanyang mga tauhan. Natutuwa si Aileen na dapat nitong pigilan ang Demon Lord sa paggising, ngunit biglang natambo si Kit habang sumusulpot sina Cedric at Lilia. Kinuha ni Lilia ang banal na espada, ngunit sinusugod siya ni Beelzebub. Nataranta si Lilia at sinugatan siya. Sinunog siya ng hiwa, at nabalisa si Lilia dahil sinadya lang niyang gamitin ang kanyang espada bilang banta. Hinawakan ni Prinsipe Cedric si Aileen, sinabing gagawin niya itong pangalawang asawa, at pinaalis siya. Si Kit at Beelzebub ay nagulat pabalik kay Claudio. Inamin ni Kit ang kanyang pagtataksil at humingi ng tawad. Hindi niya maprotektahan si Aileen, na tumulong para tabyusin siya. Sinabi ni Kit sa kanya na dinukot ni Cedric si Aileen, at mabilis na nag-teleport si Claudio para iligtas siya. Nang magising si Aileen, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakadena sa isang kama. Tinanong niya kung ano ang pinaplano ni Cedric, at sinabi niya sa kanya na ito ang tanging paraan para tanggapin ng emperador si Lilia.
Ang iba ay umalis sa silid, at nagsimulang alisan ni Cedric si Aileen, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay natagpuan ng demonyong ibon, na nag-alerto sa Demon Lord, at ang silid ay nagsimulang manginig. Nasira ang silid habang bumababa si Claudio mula sa langit. Nakita niyang nakadina si Aileen at nagalit. Nag-transform ang kanyang kamay, at itinaboy niya si Cedric. Habang nakaharap ang kanyang kapatid, nagsimulang ma-awaken si Claudio, at napagtanto ni Aileen na siya ang naging trigger ng kanyang pag-awaken. Nagmamadali si Lilia kay Cedric, at sinabihan niya itong ihanda ang banal na espada. Napagtanto ni Aileen na ang plano nila ay ma-awaken si Claudio para mapaslang siya ni Lilia, at makilala ng emperador. Si Claudio ay patuloy na nawawala sa sarili at patuloy na nagbabago. Nagawa ng demonyong ibon na pakawalan si Aileen mula sa kanyang mga tanikala, at sinubukan niyang patahimikin ito, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang sarili at tuluyang nagbagong anyo bilang isang dragon. Plano ni Lilia na wakasan ang kanyang pagdurusa, ngunit habang sinusugod niya ito, tumalon si Aileen sa daan at naate. Nagulat si Lilia at sinubukang ilabas ang talem ngunit hinawakan ito ni Aileen. Itinulak niya ito sa kanyang sarili, sinasabing mayroon din siyang dugo ng Holy Maiden at sinasabing kukunin niya ang espada. Hindi makapaniwala si Lilio sa nangyayari, at sinabi sa kanya ni Aileen na siya ang tunay na pangunahing tauhan. Inabsorb niya ang espada at sumugod sa Demon Lord. Nagmamakaawa si Aileen sa kanya na bumalik sa kanyang anyo bilang tao, at habang umiiyak siya, bumabagsak ang kanyang patak ng luha sa kanya, at nagawa niyang magbagong anyo bilang tao. Nagagawa ni Aileen na makamit ang isang pagtatapos na hindi kailanman sa laro. Bumalik sa kanyang tahanan, nagpapahinga si Aileen, at sinabi ng kanyang ama kay Claudio na nagpasya si Aileen na huwag ilantad sa publiko ang mga aksyon ni Prinsipe Cedric, kapalit ng kanyang karapatan na magmana ng trono upang maibalik. Sinabi ni Claudio na wala siyang interes sa trono, ngunit sinabi sa kanya ng ama ni Aileen na ibibigay lamang niya ang kanyang anak na babae sa emperador, kaya nagbago ang isip niya at pumayag na maging susunod na emperador. Ang Demon Lord ay naging Crown Prince, at opisyal na nakipagtipan kay Aileen. Tinukso ni Aileen si Cedric tungkol sa pagsuporta sa kanyang kapatid, at binuhat ni Claudio si Aileen sa ere. Nahihiya si Aileen, at sinabi sa kanya ni Claudio na maaari siyang tumanggi, ngunit itinutuwid siya ni Aileen, na sinasabing siya ang nakabihag sa kanyang puso. Nakita namin si Claudio na pagod sa kanyang mga tungkulin, niyayakap si Aileen para maaliw, ngunit itinulak niya ito palayo nang pumasok si Kit, at iniulat niya na si Ashtart, ang kinatawan ng demonyo ng Moketa, ay sumalakay sa isang nayo ng tao. Nalaman namin na ang Moketa ang background ng sumunod na laro, na tungkol sa kung paano nawala ng mga demonyo ang kanilang pinuno at sinira ang duke ng Moketa. Napagtanto ni Aileen na kapag nangyari iyon, si Claudio ay papunahin at hindi na magiging hari, na haantong sa isa pang masamang wakas na kailangan niyang pigilan. Binasa ni Claudio ang pahayag na nagbabanggit na hindi nila tinatanggap na mapunta siya sa Holy Sword Maiden na nagbabantang tatapusin si Duke Moketa kung hindi niya iharap ang ulo ng Maiden. Inutusan niya si Kit na maghanda ng mga pang-emerhensyang hakbang, na nag-udyok sa kanya na ipadala sina Beelzebub at demonyong ibon sa sinalakay na nayon, at gusto ni Aileen na tumawag si Jasper para sa isang pagtitipon ng mga supply at pondo. Ipinaliwanag ni Claudio na siya ang gaganap bilang proxy ng Duke upang mahuli si Ashtart, at inilatag na niya ang batayan para sa plano sa tulong ni Cedric. Nag-aalok si Aileen na sumama sa kanya, ngunit lahat ay hindi sumasang-ayon dito dahil ang rehiyon ay hindi ligtas para sa mga kababaihan. Naalala ni Aileen na ang demonyong insenso ay ginagamit sa rehiyon, na nagiging sanhi ng pagkawala ng katwiran ng mga demonyo at ang mga tao na lumakas. Iniisip niya si Claudio at hiniling na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito. Sa halip, nagmumungkahi si Aileen ng pagsubok kung saan hindi siya makakapag-teleport sa kanya sa panahong iyon, or sisirain niya ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ginamit ito ni Aileen bilang dahilan para itago ang sarili bilang isang lalaki, at pumasok sa akademya para gumawa ng sarili niyang investigasyon. Sa akademya, nakita niya ang isang lalaki na pinapahiya ang kanyang kasintahan, kaya sinunggaban niya ito, sinabing humihingi ng tawad sa kanya, ngunit tumanggi ito. Napagtanto ni Aileen na talamak dito ang chauvinismo ng mga lalaki, at binanggit niya na wala siyang planong sundin ang mga lumang turo ng Maiden habang pinapayuhan niya ang dalaga na putulin ang kanyang engagement. Huminto ang lahat upang pagmasdan ang eksena habang si Isaac, na nakabalat kayo rin bilang isang estudyante, ay tinatawag siyang walang isip dahil sa paggawa ng eksena.
Dinala ng student vice president na si Agosto si Aileen sa student council, kung saan nakilala niya sina Walter at Kyrie, na kabilang sa mga pangunahing love interest ng sequel game, kasama si Agosto, na pumaslang sa Demon Lord gamit ang Holy Sword sa pinakamagandang pagtatapos. Ang presidente, si Jerry, ay pumasok sa silid, at nalaman namin na siya ay isang kalahating demonyo na dapat na maging duke, ngunit dahil palagi siyang target ng mga assassin na ipinadala ng isang makapangyarihang simbahan, kalaunan ay ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang kahalili ng Demon Lord at umaatake sa Grand Duchy. Dahil siya ang panghuling boss, plano ni Aileen na paamuhin siya para pigilan siya na umabot sa masamang wakas para matulungan niya si Claudio. Kinausap siya ni Jerry at pinag-usapan ang tungkol sa mga ginawa niya kamakailan, ngunit nang subukang ipagtanggol siya ni Agosto, pinutol siya ni Jerry, at sinabihan siyang huwag kumilos ng mag-isa. Pumunta si Aileen sa klase kung saan nakita niyang punit-punit ang kanyang aklat-aralin, at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na pinagtatawanan siya. Ang babae kanina ay nag-check up sa kanya, at napagtanto niya na ang babae ay si Rachel, ang kontrabida ng sequel. Pagkatapos ng klase, napansin ni Aileen ang pangunahing tauhang babae, si Celine, na binibigyan ng liham mula sa ibang babae na humihiling sa kanya na ipasa ito kay Agosto. Dumating si Agosto upang suriin si Aileen, ngunit naantala sila nang hilingin ni Celine sa kanya na maglakad pa uwi kasama niya, para pag-usapan ang mga kahilingang natanggap niya mula sa ibang mga babae. Iminumungkahi ni Agosto na isagawa ang talakayan sa kanyang silid ng student council dahil ayaw niyang magkamali ang mga tao ng ideya, at napagtanto ni Aileen na ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa orihinal na balangkas. Naiinis si Celine, pinayuhan siyang huwag makipagkaibigan sa mga taong nananakit kay Lady Lilia, at ipinaliwanag ni Agosto na labis siyang hinahangaan ni Celine at naniniwala siyang si Aileen ang pinakamasamang kontrabida sa lahat ng panahon. Ipinaalam ni Kit kay Claudio ang Guardian Association na humihiling na makipagkita sa kanya, at tinanong ni Claudio kung maaari siyang magpadala ng liham kay Aileen gamit ang magic. Iniisip ni Kit na ito ay isang masamang ideya, kaya sinabi sa kanya ni Claudio na ihatid na lang ito ng demonyong ibon. Ipinaalam ni Kit kay Claudio ang tungkol sa kamakailang investment ng anak ng Duke Mockete sa simbahan, sa pagtatangkang tapusin ang kanyang pamangkin na si Jerry. Pumunta tayo kay Aileen, na nagbabahagi ng kanyang plano kay Isaac na sumali sa student council, ngunit pinaalalahanan niya itong huwag mag-stand out. Ipinaliwanag ni Aileen na naabala siya sa romantikong sulat ni Claudio, hindi sigurado kung paano sasagot, at inirerekomenda siya ni Agosto para sa student council nang marinig ang kanyang kahilingan. Nag-aatubili si Jerry na payagan ang isang dayuhang estudyante na sumali sa konseho, ngunit pagkatapos marinig ang mga opinyon ng iba, nagpasya siyang subukan ang kanyang mga kakayahan bago gumawa ng desisyon. Inatasan niya siya sa pag-iimbestiga sa isang umano'y pag-atake sa isang babaeng estudyante ng isang bampira na demonyo, isang insidente na sinisisi ng Guardian Association sa Demon Lord. Tinanggap ni Aileen ang gawain na linisin ang pangalan ni Claudio at humiling na lumikha ng puwersang panseguridad, kaya binigyan siya ni Jerry ng isang dokumento na nagsasabi sa kanya na papirmahan ito ng proxy director ng akademya, na nagkataong si Claudio. Binisita siya ni Aileen na naka-doc costume at sinubukan siyang hikayatin na pirmahan ang dokumento gamit ang mga board, na napansin ni Claudio na kainahinala. Ngunit nagambala siya nang dumating ang demonyong ibon na may dalang liham ni Aileen, na nagudyok sa kanya na mabilis na pumirma sa dokumento upang mabasa niya ang liham nito, ngunit napagtanto niyang walang laman ang sulat ng tugon nito, dahilan para malungkot siya. Nagsisimula ng umulan ng malakas, kaya nagpasya si Aileen na muling isulat ang kanyang liham para tumigil ang ulan. Siya ay pumunta upang imbestigahan ang kaso kay Isaac at nakita si Rachel na pinagbantaan ni Profesor Jonas na nagpahayag ng kanyang sarili bilang ang salarin. Nagpakita si Walter sa likod nila at nagmumungkahi na arestuhin si Jonas, ngunit hawak niya si Rachel na bihag kaya pinalayas siya ni Aileen. Sinundan niya si Jonas sa isang lupain na natatakpan ng insenso ng demonyo, ngunit napagtanto niya na itinumba na siya habang nagpapakita si Jerry sa kanyang demonyong anyo. Napagtanto ni Aileen na si Jerry ay hindi isang kompletong demonyo, kaya hinayaan niya itong makatakas nang mapansin niyang papalapit si Walter. Inakusahan niya siya na hinayaan niyang makatakas ang demonyo, ngunit nang itanggi niya ito, binuksan niya ang kanyang kamiseta, na nagpapahintulot sa kanya na kumpirmahin ang kanyang hinala na siya ay isang babae, at kinwestiyon niya ang kanyang pagkakakilanlan.
Sinabi ni Aileen sa kanya na alam niya ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, na sinasabing sila ni Kyrie ay mga demon hunters na ipinadala ng simbahan upang makalusot sa paaralan at tapusin ang Demon Lord. Ipinangako niyang itatago niya ang kanyang sikreto sa kondisyon na hindi niya sasabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at sumang-ayon si Walter dito. Bumalik sila sa akademya, at ipinaliwanag ni Rachel na sinisikap niyang protektahan ang kanyang kaibigan mula sa pagpapahirap ng kanyang kasintahan, at sinamantala siya ni Jonas sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Walter na ang propesor ay isang taong mahilig sa scatter na nagkaroon ng maraming utang, at hindi man lang siya nananalo sa paglalaro. Kaya, iminungkahi ni Isaac na maaari nilang sirain ang propesor nang hindi isinasa publiko ang kaso. Kinabukasan, inihayag ni Isaac ang kanyang tagumpay sa paghuli sa propesor, at ipinahayag na si Jonas ay natagpuang may demonyong insenso sa kakaibang tubo. Nagpasya silang itakda ang buong kaso bilang isang aksidente para patunayan ang pagiging inosente ng biktima, at gumawa ng paraan para mapawalang bisa ang pakikipag-ugnayan ni Rachel. Habang naririnig niya ang usapan, nakita ni Aileen ang pagkabalisa ni Rachel at tiniyak niya sa kanya na mapagkakatiwalaan niya sila. Ipinahayag ni Rachel ang kanyang pagnanais na maging isang malakas na tao na makapagliligtas sa ibang mga babae, at nagpasya na ipahayag ang pagpapawalang bisa ng kanyang pakikipag-ugnayan. Hiniling niya kay Aileen na hayaan siyang sumali sa security force, at tinanggap siya ni Walter, na nagpapahiwatig na sumasali rin siya. Kino-question ni Aileen ang kanyang mga motibo, ngunit tinutukso siya nito, at nagsimula silang magtrabaho sa pag-set up ng silid-aralan bilang kanilang opisina. Tinanong ni Walter si Aileen kung paano niya planong iulat ang insidente, at sinabi niya na iuulat niya ang katotohanan ngunit iminumungkahi niyang panatilihing tahimik ang mga bagay, dahil ang tunay na salarin ay hindi pa rin nahuhuli. Kinabukasan, nakita ni Aileen ang mga estudyante na nagtatawanan sa isang liham na nakapost sa bulletin board, at napagtanto niyang ito ang sulat na ibinigay ng babae kay Celine. Sinabi niya sa mga mag-aaral na lumayo, ngunit tumanggi sila, kaya lumapit si Kyrie at kinuha ang sulat sa pisara, na sinasabi sa kanila na huwag gumawa ng kaguluhan tungkol dito. Pinasalamatan siya ni Aileen sa kanyang kabaitan, ngunit pinunit niya ang sulat, iniisip kung gagawin iyon ng isang mabait na tao, at sinabi ni Aileen na ito ang tamang gawin. Sinabihan siya ni Kyrie na kakaiba siya mag-isip at lumayo, ngunit sinundan niya ito nang mapansin niya ang pagkain ng pusa sa kanyang mga bulsa. Sinabi niya na gusto rin niyang makita ang mga pusa sa likod ng gusali, dahilan para mapahiya siya. Ipinaalam sa kanila ni Walter na nagpadala si Ashtart ng isa pang pahayag na nagbabantang aatakehin ang paaralan sa panahon ng festival, at iniisip ni Aileen kung ano ang kanilang gagawin. Kaya, ipinaliwanag ni Walter na dahil ang direktor ay nakarete, ang kanyang proxy ay darating upang bisitahin ang paaralan upang suriin ang mga bagay. Nalaman namin na ang festival ay magkakaroon ng paligsahan sa espada, at plano ng simbahan na gumamit ng demonyong insenso sa mga premyo para gawing demonyo si Jerry. Ang isa pang pangunahing kaganapan ng pagdiriwang ay ang piging, kasama ang isang beauty pageant kung saan nag-audition ang mga babae upang maging White Lily Princess. Nakita namin ang isang lalaki na pinipilit ang isang babae na dumalo sa piging kasama niya, ngunit si Celine ay sumama sa kanila, tinanong ang babae kung nagpasya na siya sa kanyang kapareha. Sinabi niya na gusto niyang magtanong sa iba, ngunit sinabi sa kanya ni Celine na magiging abala si Agosto, at kinukutya siya ng iba pang mga babae sa pagnanais na yayain siya, na iniisip na wala siya sa kanyang liga. Sinimulan siyang insultuhin ng isang lalaki, ngunit sinipa siya ni Aileen, na nakasuot pa rin ng kanyang costume at naiinis si Celine. Sinabi ni Aileen na ang kanyang trabaho ay mas marangal kaysa sa pag-post ng liham ng isang kaibigan sa isang bulletin board, na nagpakaba kay Celine. Narinig nilang ibinalita ng mga estudyante na dumating na ang Demon Lord, kaya mabilis na nagtago si Aileen sa isang bush. Hinahangaan ni Claudio ang akademya, at nag-aalok si Celine na gabayan siya. Pero kapag sinubukan niyang magpakyut sa kanya, sinabihan siya ni Claudio na huwag siyang kausapin ng pakyut dahil magseselos ang kanyang mapapangasawa, na ikinamula ng mga babae. Tinalakay ng student council ang mga plano para sa piging, kung saan ipapadala ng direktor ang mga kabalyero para sa proteksyon. Nagboluntaryo si Celine na maging tagapamagitan sa panahon ng kaganapan, ngunit ang iba ay sumasalungat sa ideya, iniisip na ito ay masyadong mapanganib para sa isang babae. Binanggit niya na paprotektahan siya ni Claudio, nakakaiba dahil itinuturing siyang kaaway ng Holy Sword Maiden.
Ipinaliwanag ni Celine na tao pa rin siya at susubukan ng maiden na iligtas siya, ngunit iniisip ng iba na maaaring magalit ang kanyang kasintahan. Naiinis si Aileen na nakikinig sa kanilang pinag-uusapan ng hindi maganda tungkol sa kanya, habang inilabas ni Agosto ang isang larawan niya na nagpapainis sa kanya. Ipinaliwanag ni Celine na hihilingin niya sa Demon Lord na sumama sa kanya sa piging at maging White Lily Princess, ngunit hindi siya pinapansin ng lahat. Lumabas si Aileen para magpatrolya sa bakuran, at sinundan siya ng mga lalaki palabas. Inihayag ni Jerry na personal na hiniling ni Claudio si Celine na maging tagapamagitan, na nagpapaselos kay Aileen. Binanggit ni Agosto na ito ang unang pagkakataon na magkasama silang lahat, at iminungkahi ni Aileen na makikinabang sa pagiging malapit. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi sila magkasundo dahil kung susundin nila ang kwento sa laro, sila ay nakatakdang magpaslanggen. Napansin nila ang amoy ng demonyong insenso, na nagpapahina kay Jerry, kaya sinabi ni Aileen kay Agosto na ibalik siya sa dorm. Ipinaalam ni Walter kay Kyrie na alam ni Aileen ang kanilang pagkakakilanlan, at nagtutulungan silang tatlo upang hanapin ang pinagmulan ng insenso. Nakahanap sila ng walang laman na tubo, at kino-question ni Aileen ang motibo ng simbahan. Alam niyang nagkakalat sila ng insenso para ilantad ang demonyo, at itatago din ito sa mga premyo. Nahanap sila ni Jerry at tinanong kung ano ang demonyong insenso, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sinasaklaw sila ni Aileen, na nagpapaliwanag kung ano ang ginagawa ng insenso, na iniugnay ni Jerry sa kamakailang pagtaas ng karahasan laban sa kababaihan sa akademya. Nag-aalok si Agosto na tumulong, ngunit naghinala pa rin si Jerry sa kanila. Sinundan siya ni Aileen sa labas upang kumbensihin siya, ngunit tinanong niya kung sino siya at kung nakita niya ang kanyang demonyong anyo. Ipinahayag ni Aileen na maaari siyang magpatawag ng mga demonyo, at tiniyak kay Jerry na wala siya sa panig ng simbahan. Sinabi ni Aileen sa kanya na hinahanap niya si Ashtart, at ibinunyag niya na iyon ang pangalan ng demonyong ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ngunit idinagdag niya na tinalikuran niya ang pangalang ito, sa pag-aakalang may isang taong sinusubukang i-frame siya. Nag-aalok siya na tulungan siya kung hindi niya ito isusumbong sa direktor, ngunit nang tumanggi si Jerry, nagbanta si Aileen na tatawagan ang isang demonyo, at wala siyang pagpipilian. Pinag-uusapan ng iba ang mga planong kontrahin si Ashtart sa palasyo, at iminumungkahi ni Kit na magpatrolya siya sa lugar kasama si Beelzebub habang si Claudio ay nananatili sa loob na naging sanhi ng kanyang pagkadismaya. Napansin ni Kit ang kanyang pagkadismaya at nagtanong kung gusto niyang dumalo sa festival. Kaya sinabi ni Claudio na gusto niyang makipagkaibigan, ngunit tinutulan ni Kit ang ideya. Nagsisimula ang festival, at nakita namin ang security force ni Aileen na nakasuot ng dock outfit, na kinukumpiska ang mga gamit ng mga estudyante na maaaring naglalaman ng demonyong insenso. Nagpapakita si Claudio na nakasuot ng maskara, na sinasabing siya ay isang dumaraan na manlalakbay na nakadamit bilang Demon Lord. Ipinapalagay ni Agosto na nagtatrabaho siya ng palihim at nag-aalok na ipakita siya sa paligid ng festival, ngunit napansin ni Claudio si Aileen at naalala siya bilang pato na humiling sa kanya na pumirma sa form, na sinasabing curious siya tungkol sa kanya. Kinabahan si Aileen na malaman ito, ngunit pinaalalahanan ni Agosto si Claudio na irehistro ang kanyang entry bago sila magsara, at lumayo sila. Nagmamadali sina Walter at Kyrie kay Aileen, at sinabi sa kanya ang mga plano ng simbahan na magpakalat ng insenso sa paligsahan gamit ang mga lantern sa lahat ng panig. Nag-aalala si Aileen na baka mahuli si Claudio sa planong ito, at humingi ng tulong kay Isaac. Kaya iminumungkahi niya ang paggamit ng isang pampatulog upang hindi makasali sa paligsahan. Binigyan siya ni Rachel ng potion, at hinihintay ni Aileen na magkabisa ito. Ngunit dumating si Celine upang dalhin si Claudio sa paligid ng akademya. Tinanong niya siya kung nagustuhan niya ang cookie na ibinigay niya sa kanya, at napagtanto ni Aileen na naglagay siya ng love potion sa cookie, na maaaring neutralisahin ang sleeping potion. Pinilit ni Aileen na kumprontahin si Claudio at sinubukang guluhin siya sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanyang kasintahan, na naging dahilan upang i-teleport niya sila sa arena kung saan hinahamon niya ito sa isang tunggalian. Inatake siya ni Claudio at sinira ang isang lantern, na pumipigil sa pag-activate ng insenso, at napagtanto ni Aileen na magagamit niya ito bilang isang pagkakataon upang hindi paganahin ang iba pang mga lantern. Nagmamadali sina Kyrie at Walter upang tulungan siya, at pinamamahalaan nilang sirain ang lahat ng mga lantern, ngunit nasulok ni Claudio si Aileen.
Tumalon si Agosto upang tulungan siya, ngunit sinabi ni Claudio sa kanila na ininsulto ng Pato ang kanyang kasintahan at dapat siyang humingi ng tawad. Bago pa mahuli si Aileen, dumating si Kit kasama si Beelzebub para ibalik si Claudio. Ngunit sinabi sa kanya ni Claudio ang tungkol sa mga tao mula sa simbahan na nagtanim ng insenso sa mga lantern, at inutusan silang imbestigahan ito. Humingi ng paumanhin si Kit at tiniyak sa kanila na ilalayo niya ang direktor sa mga aktibidad sa festival. Nagtanong si Agosto kung ano ang mangyayari sa finals, kaya sinabi ni Claudio ang tagumpay sa kanya, sinabing natalo niya siya. Sinabi ni Claudio sa kanya na dapat silang maglaban muli bilang magkaibigan, at nilinis ang arena gamit ang mahika bago lumipad palayo kasama si Kit, at sinabi kay Aileen na matutuklasan niya ang kanyang pagkakakilanlan sa susunod. Tinatalakay ng Student Council ang mga alingaungaw ng plano ng simbahan, na mag-alok ng demonyong insenso bilang premyo sa pagiging White Lily Princess, ngunit hindi nila makumpirma ang mga claim na ito dahil ang premyo ay binabantayan ng Guardian Association. Nag-aalok si Rachel na tumulong, na nagsasabing susubukan niyang maging White Lily Princess at manalo ng premyo. Sumasang-ayon ang iba dahil sa tingin nila siya ang may pinakamagandang pagkakataon na talunin si Celine. Sinabihan ni Aileen si Isaac na tulungan siyang maghanap ng damit, at kalaunan ay nakita namin siya na nakasuot ng magandang damit na determinadong gawin ang kanyang makakaya. Pinupuri siya ni Aileen at kinukulit na hilingin kay Isaac na maging kapareha niya sa sayaw kung siya ang magiging White Lily Princess, dahilan para makaramdam siya ng hiya. Tinanong siya ni Aileen kung bakit si Isaac ang pinili niya, kaya ipinaliwanag niya na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagtindig sa kanyang mga magulang at kasintahan, sa pamamagitan ng pagmumungkahi na putulin ang pakikipag-ugnayan. Lumapit si Celine sa kanila, dala ang kanyang damit at itinulak si Rachel pababa ng hagdan, at tila napunit ang kanyang damit. Sumakit ang binti ni Rachel dahil sa pagkahulog, kaya hindi siya maaaring makasayaw, kaya gumawa si Aileen ng isa pang plano at hiniling na hiramin ang kanyang damit. Sumang-ayon ang Student Council sa kanyang plano, at laking gulat nila nang makita siyang nakadamit bilang isang babae. Nagagawang mapabilib ni Aileen ang mga hukom sa kanyang dating kaalaman sa etiketa, at pumasok sa pagtakbo para sa White Lily Princess. Nakilala niya ang mga miyembro ng Student Council, na lubos na hindi naniniwala at sinusubukang hilingin sa kanya na sumayaw. Pinili niyang sumama kay Jerry, at ang dalawa ay sumasayaw habang pinapanood sila ni Rachel ng may paghanga. Ang iba pang mga mag-aaral ay nagchichismis tungkol sa kanya, ngunit si Isaac ay sumama sa kanya at nagkwento tungkol sa kung gaano siya kaawa-awa dahil hindi niya natulungan ang ibang babae na pinapahiya tulad niya. Sinabi sa kanya ni Rachel na kaya niyang tulungan ang mga tao kapag kailangan siya ng mga ito, na nagpapasaya sa kanya, ngunit napahiya si Rachel pagkatapos na malaman na sobra ang sinabi niya. Lumapit si Celine sa kanya, at sinubukan siyang kutsain dahil hindi siya makasali dahil wala sa kanila ang may pagkakataon laban sa bagong babae. Ngunit sinabi sa kanya ni Rachel na susuko siya kung siya ang nasa lugar ni Celine, na ikinagalit niya. Nanalo si Aileen sa paligsahan at mabilis na tumakbo dala ang premyo, para lang malaman na wala itong laman. Ipinaalam sa kanila ni Rachel ang tungkol sa gulo sa entablado, kung saan nakita nila si Celine na nag-aanunsyo ng intensyon ng simbahan na hanapin si Ashtart na nagtatago sa mga estudyante. Inilabas niya ang insenso, na naging sanhi ng pagbabago ni Jerry at ihayag ang kanyang sarili bilang isang demonyo. Sinabihan ni Celine si Agosto na tapusin siya gamit ang espada, habang tinutukan siya ng baril ni na Walter at Kyrie. Si Aileen ay nakatayo sa pagitan nila, ngunit nang si Jerry ay tumalon para salakayin sila, hinawakan niya ito at ginamit ang kanyang kapangyarihan para supilan siya. Sinabi ni Aileen sa kanya na paprotektahan niya siya at maaari siyang manatili sa tabi niya kung wala siyang mapupuntahan, na nagpakalma sa kanya, at nagbabalik siya sa kanyang anyo ng tao. Ipinipilit ni Celine na tapusin siya, ngunit ang iba ay nagtatanong sa kanyang intensyon, nagtataka kung bakit siya nagkaroon ng demonyong insenso habang sinusubukan niyang ibaling ang sisi. Sinabi sa kanya ni Walter na hindi niya sila kaibigan, at idinagdag ni Kyrie na dahil nasa anyong tao si Jerry, hindi nila siya maaaring tapusin. Bigla nilang napansin ang isang pulutong ng mga demonyo na papunta sa kanila pagkatapos maakit ng insenso, kaya't inihayag ni Aileen ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi sa iba na magtungo sa ligtas na lugar. Naghahanda siyang harapin ang mga demonyo, ngunit lumipad si Claudio at nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa akademya.
Nalaman namin na nalutas na ni Claudio ang problema, ngunit hindi na hinabol si Aileen nang tumakbo ito palayo sa kanya pagkatapos na matuklasan siya. Pumunta siya sa kanya para humingi ng paumanhin, ngunit tinanong ni Rachel kung bakit nakasuot siya ng doc costume. Kaya sinabi sa kanya ni Aileen na tinutulungan niya itong mabawasan ang galit nito sa pamamagitan ng pagbibihis na parang pato. Dumating sila sa palasyo, ngunit nababalot ito ng yelo dahil sa mood ni Claudio. Nakita namin na gumawa siya ng isang wallet na inilaan niya para kay Aileen upang tuluyang matupad ang kanyang hiling na paiyakan siya. Ngunit ipinagtanggol ni Aileen na tama ang kanyang ginawa dahil nailigtas siya nito mula sa pagiging isang demonyo sa paligsahan. Lumabas ang demonyong ibon mula sa kanyang anino upang humingi din ng tawad, at nangako si Claudio na parurusahan siya mamaya. Si Aileen ay nag-aalok kay Jerry ng posisyon bilang kinatawan ng hinaharap na ikinainis niya kapag napagtanto niyang ito ang tunay niyang ibig sabihin noong sinabi niyang mananatili siya sa tabi niya. Hiniling ni Aileen kay Agosto na maging kabalyero niya at si Rachel ang kanyang lady-in-waiting, ngunit nang bumaling siya kina Kyrie at Walter, sinabi nila sa kanya na kasama sila sa simbahan. Sinabi ni Aileen sa kanila na maaari siyang makipag-ayos sa simbahan dahil ito ay kasalukuyang nasa isang masamang posisyon, at pareho silang ibenta kay Claudio. Nagtataka siya kung nasaan si Celine, at sinabi sa kanya ni Claudio na nahuli na nila siya, at binabantayan siya nito mula nang mapansin niya ang amoy ng demonyong insenso sa kanyang buong katawan. Napagtanto ni Aileen na si Celine ay walang kamalay-malay na sumusunod sa mga tagubilin mula sa isang liham na natanggap niya mula sa isang taong may kaalaman sa laro mula nang malaman niya ang tungkol kay Agosto na mayroong Holy Sword. Iniisip niya kung sino ito, at naalala niyang nakipagpalitan ng liham si Celine kay Lilia at napagtanto niya na siya ang tunay na utak sa likod nito. Pumunta si Aileen upang harapin si Lilia, na hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga aksyon dahil nakikita niya ang lahat bilang mga karakter mula sa laro, at tinutuya si Aileen dahil sa hindi niya kayang paghiwalayin ang mga laro at katotohanan. Sinabi sa kanya ni Aileen na ito ay katotohanan at ang mga tao ay maaaring masawi sa mundong ito tulad ng iba. Ngunit sinabi sa kanya ni Lilia na magpapatuloy siya sa paglalaro, at hiniling kay Aileen na samahan siya. Tumanggi si Aileen na bigyan siya ng higit na atensyon, hinahamon siya na labanan siya ng todo, at lumayo habang nanonood siya. Inanunsyo ng Ashtart ang pagwawakas ng paghihimagsik, at pinuri ng Duke si Claudio at ang mga estudyante sa paghawak sa sitwasyon, habang ipinapakita ni Claudio sa lahat na nilalayon niyang protektahan ang parehong mga tao at mga demonyo, na inilalapit sila sa isang mapayapang relasyon. Naghahanda sina Claudio at Aileen na makipagkita sa emperador, ngunit bago sila makarating doon, ipinaalala ni Claudio sa kanya na kailangan itong parusahan. Kinis niya ang kanyang noo bilang parusa, dahilan para mataranta siya. Sinabi ni Claudio sa kanya na siya lang ang kailangan niyang isaalang-alang, at minamadali siya nitong makipagkita sa emperador habang naghahanda silang makamit ang mas masayang pagtatapos, gaano man ito kahirap. Nakipagkita si Claudio kay Cedric at ipinaalam sa kanya na pinatawag siya ng kanilang lola, ang Empress, at humingi ng paumanhin sa pag-aalala sa kanya at pagpapayo sa kanya na ang isang babae ay mag-asawa kapag siya ay sumunod sa kanya ng labis. Sinabihan ni Cedric si Claudio na mag-ingat kay Lilia dahil may binabalak siya, at naghiwalay sila ng landas. Nakita namin si Aileen sa student council na nag-iimbestiga sa isang underground na auction para sa isang transaksyon ng Demon Snuff. Tinanong ng mga lalaki si Aileen kung alam ni Claudio ang tungkol dito, at sinabi niyang hindi niya alam, kaya sinabihan nila siyang mag-ingat dahil nagalit siya sa kanya kamakailan. Naghiwalay sila para mag-imbestiga, at sumama si Aileen kay Agosto, na nagsabi sa kanya na hindi siya sanay sa mga lugar na ganito. Narinig nila ang isang lalaki na sumisigaw tungkol sa mga demonyong tumatakas, at napagtanto nilang ito ang senyales ni Jerry, kaya mabilis silang nagsimulang magtrabaho sa paghahanap ng mga silid para sa impormasyon. Napahinto sila ng isang nakahod na figure na nagpahayag ng kanyang sarili bilang isang salamangkero na nasa kanilang panig. Ibinigay niya ang isang susi kay Agosto, at sinabi kay Aileen na gusto niyang makilala ang Demon Lord. Hinakay niya si Aileen sa bintana at sinabihan ang dalawa na tumalon, habang ginagamit niya ang hangin upang kontrolin ang kanilang paglipag, ngunit nag-aalinlangan si Aileen, kaya nagtanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Inihayag niya ang kanyang sarili na si Edward na kinikilala niya bilang ang huling boss ng spin-off na laro. Napadpad siya sa balkonahe at nahulog, ngunit iniligtas siya ni Claudio habang inaakusahan siyang hindi tapat sa kanya.
Tinutokso ni Claudio si Aileen sa harap ng iba, kaya ipinaalala nito sa kanya na gusto siyang makilala ng salamangkero. Kinilala niya si Edward bilang isang inapo ng Levite na tribo ng Mahika, na mga Grand Duke na nakipagdigma laban sa imperyo 20 taon na ang nakararaan. Ngunit natalo sila, kaya ang kanilang mga elders at mga anak ay kinuha bilang mga bihag upang pilitin ang mga salamangkero na magtrabaho para sa pamilyang imperial. Hiniling ni Edward kay Claudio na iligtas ang kanyang tribo at bigyan sila ng pagkamamamayan kapag siya ay naging emperador, at sinabi ni Claudio na ito ay depende sa kung gaano siya kahusay. Tinutulan ni Isaac ang ideya dahil maaaring magalit siya sa imperyo, ngunit sinabi sa kanya ni Aileen na ang kanilang layunin ay kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, na nangangahulugan ng pagtulong sa mga taong dumanas ng paghihirap. Sinimulan niyang sabihin kay Edward ang higit patungkol kay Claudio, ngunit lumakad ito sa kanya at nag-teleport sa kanya pabalik sa kanyang silid na sinasabi sa kanya na mahal niya siya. Iniisip ni Aileen ang tungkol sa spin-off na laro habang nasa paligan, at naaalala niya ang isang mahalagang punto sa loob nito, na nagpapahirap sa kanya na mahanap si Claudio. Ngunit hindi niya nagamit ang kanyang anino upang magpatawag ng mga demonyo, at lumipad ang demonyong ibon upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagkawala ni Claudio, habang sinabi ng kanyang ama na si Claudio ay inatake at nawala ang kanyang memorya. Nakilala nila ang emperador, na tumanggi na makatagpo niya si Claudio dahil gusto niyang mamuhay si Claudio bilang isang tao upang siya ang susunod sa linya ng trono, na nagsasabi sa kanya na sisirain niya ang pakikipag-ugnayan ni Claudio sa kanya. Nakilala ni Aileen ang ibang babae bilang empress na nagpaalam sa kanila na may hawak siyang bola kung saan makakatagpo si Claudio ng ibang mga babae. Ngunit binanggit ng tatay ni Aileen na hindi sila nakatanggap ng imbitasyon. Sinabi niya sa kanya na magiging mahirap para sa kanila na naruroon, ngunit pinilit ni Aileen na makipagkita kay Claudio upang matiyak na okay siya. Tumanggi ang babae na makipagkita sa kanya, sinasabing umatras siya kung talagang mahal niya ito. Sa pagdating ni Lilia at Cedric, ipinahayag ni Lilia ang kanyang mga alalahanin sa paghihiwalay, na nakita ni Aileen na kainahinala. Sinabi ni Cedric sa kanyang lola na hindi tama ang pagtigil sa engagement, at hiniling ni Lilia sa kanya na imbitahan si Aileen sa ball. Siya ay nag-aatubili na sumang-ayon dito sa kondisyon na hindi siya makikipagkita kay Claudio bago ang ball, or siya ay tatapusin. Napagtanto ni Aileen na si Lilia ang nasa likod nito at sinabi sa kanya na hindi na ito mauulit, habang si Lilia ay nakatingin sa kanya ng may pagkamayabang, sinasabing inaabangan niya ito. Lumayo sila ni Cedric, ngunit huminto si Cedric, iniisip kung ayos lang ba, at naisip ni Lilio na nakakaawa siya. Ngunit sinabi ni Lilio sa kanya na mabait siya, habang naaalala niya ang mga salita ni Claudio. Sinabi ni Kit at Belzebub kay Aileen na umaasa sila sa kanya, at tiniyak niya sa kanila na siya ang magiging asawa ni Claudio. Nahanap niya ang lugar na tinutuluyan ni Claudio salamat sa demonyong ibon, at sa tulong ni Edward, ligtas siyang tumalon mula sa bangin at ginamit ang kanyang banal na espada upang basagin ang hadlang sa paligid nito. Nahanap sila ni Cedric at nakakagulat, dinala siya sa kwarto ni Claudio ngunit sinabi sa kanila na hindi niya sila aalertuhan kung dumating ang patrol. Gamaan ang loob ni Aileen nang makitang okay na si Claudio, ngunit bigla itong nagising at tinanong kung sino siya. Sinimula ni Aileen na hilingin sa kanya na pakasalan siya tulad ng ginawa niya sa unang pagkakataon, ngunit sinabi ni Claudio na hindi siya sapat na walang isip para magpakasal sa isang estranghero kahit na nawala ang kanyang memorya. Ipinakilala ni Aileen ang sarili, at sinabi ni Claudio sa kanya na ayaw niyang makisali sa kanya dahil ayaw niyang maging Demon Lord muli, matapos siyang iligtas ni Lilia at ng iba pa, kaya dapat niyang kanselahin ang engagement sa kanya. Tumanggi si Aileen, sinabi sa kanya na mahal niya siya at hindi niya itataya ang kanyang buhay na bisitahin siya kung hindi, at patuloy siyang tinutokso, na ikinahiya ni Claudio, na sinasabi sa kanya na huwag kumilos nang hindi naaangkop sa kanya. Ginambala sila ni Edward at ipinaalam sa kanya na darating ang mga patrol, kaya't bumangon si Aileen, na nangangakong bibisitahin siya muli habang kinukuha niya ang ilan sa kanyang buhok bilang isang souvenir. Sinabi ni Aileen sa kanya na mapapaibig niya ang kanyang puso kahit gaano pa ito karaming beses, at si Claudio ay naiwang nagtataka kung kapalaran na ba ang patuloy niyang paghulog sa kanya. Ibinigay ni Aileen ang buhok ni Claudio sa mga demonyo, at sinabi sa kanya ni Isaac na dapat siyang maging mas banayad sa kanya, ngunit sinabi niya na ang kanyang prioridad ay upang mapanatili ang kasal dahil ang pag-ibig ay maaaring linangin sa ibang pagkakataon.
Ipinaalam sa kanila ni Jasper na lalabas si Claudio para sa inspeksyon, dahil hindi nalihim ang balita tungkol sa pagkawala ng kanyang memorya at makakasama niya sina Cedric at Lilia. Naisip ni Aileen na may gagawin si Lilia, kaya humingi siya kay Edward ng mga paraan para mabawi ang alaala ni Claudio. Sinabi ni Edward sa kanya na ipapakita niya sa kanya ang mga bagay mula sa nakaraan, ngunit binanggit ni Aileen na hindi niya ito nakilala. Sinabi sa kanya ni Edward na maaring ito ay dahil sa kanyang banal na espada, na may mahinang kaugnayan kay Claudio dahil ang pagkawala ng memorya ay nauugnay sa mahika, at iminumungkahi niya na ang pagiging malapit sa mga demonyo ay magkakaroon ng mas mahusay na epekto sa pagpukaw sa kanyang mahika. Ginambala sila ni Jasper na nag-ulat ng mga nakitang demonyo sa mga lansangan, na napagtanto ni Aileen ang pagtatangka ng mga demonyo na hanapin si Claudio at ang pangunahing dahilan ng inspeksyon. Nagabot din siya ng blueprint kay Isaac habang tinatanong niya si Aileen kung ano ang gagawin niya. Sinabi ni Aileen sa kanya ang tungkol sa kanyang plano na lumusat sa inspeksyon, at bibisitahin si Claudio para sabihin sa kanya na tumahimik kung makikita niya siya sa inspeksyon. Nag-aatubili si Claudio, ngunit patuloy siyang tinutokso ni Aileen, kaya't bumangon siya para basahin ang isang sulat habang inalok siya ni Aileen ng apple pie. Narinig nilang pumasok sina Lilia at Cedric, kaya itinago siya ni Claudio sa isang aparador habang papasok si Lilia na may dalang cookies. Napansin niya ang basket, ngunit sinabi sa kanya ni Claudio na mayroon siyang isang kasambahay na naghahanda sa kanya ng merienda, na nagpapadama sa kanya ng pagkadismaya. Tiniyak niya sa kanya na kakainin niya ang kanyang cookies at humihingi rin ng tsaa, na ikinainis ni Aileen. Sinabi sa kanya ni Cedric ang tungkol sa pagbabago sa schedule ng inspeksyon, dahil sa tumaas na pagkakita ng mga demonyo sa kabisera ng Imperial. Habang sinusubukan ni Lillian na gumawa ng mga galaw kay Claudio, tumanggi siya. Sinabi na dapat siyang maging maalalahanin kay Cedric, na nagsasabi sa kanya na si Claudio ay isang mahinhin na tao. Kaya tumayo si Lillian para umalis, at lumabas si Aileen na mukhang galit. Natikman niya ang cookies at nangakong gagawa siya ng mas masarap kaysa kay Lilia, at umalis sa bintana. Sumunod sa kanya si Claudio, nagtatanong kung seryoso ba siyang dadaan sa panahon ng inspeksyon, ngunit nawala siya. Nagtanong si Edward kung may natutunan ba siya, at sinabi ni Aileen sa kanya na nalaman niya kung gaano kasakit ang hindi nasusuklian na pag-ibig, habang nagmamadaling lumapit ang demonyong ibon upang sabihin sa kanila ang tungkol sa isang away na sumiklab sa palasyo. Nakita namin sina Agosto at Celine na nagtatalo habang humihingi siya ng demonyong insenso pabalik, habang patuloy niyang sinasabi sa kanya na bumalik sa Moquete batay sa kanyang kasunduan kay Claudio. Tinanong siya ni Aileen kung narito siya para makita sina Cedric at Lilia, na magtagumpay sa kanyang planong maging jowa ni Cedric at itaas ang kanyang posisyon bilang isang babae, dahilan para magulat si Agosto. Hinayaan siya ni Aileen at sinabihan si Agosto na ibalik ang kanyang mga gamit maliban sa insenso ng demonyo, at hiniling niya kay Celine na makipag-ugnayan sa kanya kung mayroon siyang anumang katalinuhan na ibibigay dahil maibibigay niya ang gusto niya. Tinanong ni Jerry si Agosto kung okay lang ba siya sa mga plano ni Celine, at sinabihan siyang harapin siya, kaya sinundan siya nito. Tinanong siya ni Rachel kung bakit niya hinahabol ang nobyo ng isang taong hinahangaan niya, at sinabi ni Celine sa kanya na nakita niya si Lillian na kumukuha ng isang asasin para tapusin siya, kaya nagdududa siya sa kanyang intensyon at pakiramdam niya ay wala siyang kawale. Dumating si Agosto at nag-alok na pabalaykan siya, ngunit tinanggihan siya ni Celine at umalis ng mag-isa. Ipinakilala si Claudio sa mga apprentice, at nakilala niya si Aileen, na muling nakabalat kayo bilang isang lalaki. Kinaladkad niya siya sa loob nang magkaroon siya ng pagkakataon at sinabing tatapusin siya, ngunit sinabi ni Aileen na hindi niya ito gagawin hanggat sila ay engaged. Sinabihan siya ni Claudio na bumalik dahil wala siyang gustong gawin sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Cedric na iwan siya dahil matigas ang ulo niya, at nagsimulang mag-away ang dalawa. Sinabi ni Claudio na mayroon silang magandang relasyon, at umalis siya nang sabihin sa kanya ni Cedric na hindi siya mapalagay dahil sa kanyang personalidad. Dumating si Edward upang iulat na kompleto na ang paghahanda, at sinabi sa kanya na ang namamahala ay isang lalaking nagngangalang Lester, na kinikilala niya bilang isa pang karakter mula sa orihinal na laro at pinaghihinalaan na pinaamo rin siya ni Lilia. Sumakay si Claudio sa karwahe, at sinundan siya ni Lilia, sinabing hindi makakasama si Cedric dahil nagpapahinga siya. Tinanong ni Claudio kung okay lang ba sa kanya na mapag-isa ang isang lalaki na hindi niya fiancé, at sinabi sa kanya ni Lillian na okay lang dahil magiging pamilya sila balang araw.
Tinanong ni Lilia kung naiinip ba siya sa kanya, ngunit sinabi ni Claudio na hindi siya mapagkakatiwalaan, kaya lumapit si Lilia sa kanya, sinabi sa kanya na siya ay isang mahalagang tao at dapat na manatiling pareho, ngunit hindi kumbinsido si Claudio. Biglang tumagilid ang kanilang karwahe, at nakita naming itinaas ito ng demonyo sa pagtatangkang ibalik ang Demon Lord. Sinabi ni Edward sa demonyong ibon na akitin ito sa plaza, ngunit nakita nila si Lester na naghihintay kasama ang mga apprentice na inutusan niyang atakihin ang demonyo. Tumamba ang demonyo, ngunit pinoprotektahan ni Edward ang karwahe mula sa pagkahulog, at tinawag ni Aileen ang kanyang mga kaalyado upang tulungang tapusin ang demonyo. Lumabas si Claudio sa karwahe at inilapag si Lilio sa damuhan. Nang magising ang demonyo, hinabol siya nito, ngunit humarang si Aileen para pigilan ito, at inutusan ito ni Claudio na huwag saktan ang isang tao. Huminto ang demonyo at binanggit ang hiling ni Claudio, na hindi niya naaalala, at sinundan si Aileen, na napagtanto na ang mga puso ng mga demonyo ay konektado sa Demon Lord at na hindi nila siya kailangan. Nagpakita si Beelzebub at tinapos ang demonyo. Sinabi kay Claudio na palagi nilang susundin ang kanyang utos, kaya handa silang mawala kung hindi na niya ito kailangan. Lumipad palayo si Beelzebub, at lumingon si Aileen kay Claudio, nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang hindi nasusuklian na pag-ibig, ngunit nang makita niya si Lilia, sinampal niya ito at sinabing aalis siya kung naaabala siya nito at hindi dadalo sa ball. Naiisip ni Claudio si Aileen na sinampal iya habang nakatayo sa harapan niya sina Beelzebub at Kit. Tinawag niya si Beelzebub sa kanyang pangalan, na nagpapasaya sa kanya, at inayos ni Kit ang kanyang unan at binigyan siya ng kanyang karaniwang tsaa. Tinanong niya si Claudio kung sisirain na niya ang kanyang engagement, kaya sinabi niyang ayaw niyang lumapit ito sa kanya. Tinanong siya ni Kit kung ano ang iniisip niya, ngunit napansin niya ang usok na nagmumula sa isang aparador, na sinabi ni Beelzebub na sinunog niya dahil may napansin siyang lason sa istant, at hiniling sa kanya ni Claudio na apulahin ang apoy. Lumingon ang dalawa sa kanya at tinanong siya para sa kanyang mga order, kaya sinabi niya sa kanila na dalhin si Aileen sa ball. Nakita namin si Aileen na galit na pinupunan ang mga papeles, habang tinanong siya ni Isaac kung seryoso ba siya sa hindi pagdalo sa ball. Sinabi niya na maaari siyang magtrabaho para sa kanyang buhay, at hindi mapaparusahan hanggat siya ay nakipagtipan sa kanya. Pumasok si Kit na may dalang package na gown na inihanda ni Claudio para pumunta siya sa ball. Nagulat si Aileen pero pinilit niyang manatiling matigas ang ulo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kit na inutusan sila ni Claudio na dumalo sa kanya, at sinabing ganoon pa rin siya sa kabila ng pagkawala ng kanyang memorya at hindi susuko sa mga bagay na gusto niya. Si Aileen ay nag-aatubili na naghanda para sa ball, at iniisip kung gaano ito katawa-tawa para sa kanya na ituloy siya pagkatapos niyang sumuko sa kanya, at nagpa siya na pagsisihan niya ang pag-imbite sa kanya. Dumating siya na naka-dockhead, sinabing hiniling lang niya sa kanya na isuot ang damit, hindi para ipakita ang kanyang mukha. Sinabi ni Claudio sa kanya na alisin ito, ngunit tumanggi siya, kaya binuhat siya nito at dinala sa labas. Tinanggal niya ang kanyang custom head, at tinanong kung maaari niya itong yakapin. Lumapit ito sa kanya at sinabi ang pangalan nito, na pagtantong hindi siya sanay sa sweet talking ng mga lalaki sa kanya. Sinabi ni Claudio sa kanya na mahal niya siya at gusto niyang i-spoil siya, ngunit nagtataka siya kung bakit niya iyon sinasabi. Kaya't sinabi niya sa kanya na sa kabila ng pagkawala ng kanyang alaala, hindi nagbago ang pagmamahal nito sa kanya. Iniisip ni Aileen kung sa palagay niya ay mapapatawad siya pagkatapos sabihin iyon, at sinabi ni Claudio na oo, na ikinagalit niya, at itinulak siya nito palayo. Ngunit sinabi ni Claudio sa kanya na hahayaan niyang gawin niya ang lahat para mapatawad siya nito. Sinabi sa kanya ni Aileen na ang kanyang pag-uugali ay ganap na kabaligtaran mula sa dati, at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil ang pag-ibig ay nagbabago sa isang tao. Naguguluhan siya at pinatawad siya, kaya sinabi niya sa kanya na bumalik kasama niya sa ball at sumayaw para ipahayag ang kanilang relasyon. Sinabi ni Aileen sa kanya na pumasok sa loob, sinabi niyang gusto niyang ayusin muna ang kanyang makeup, kaya pumunta siya kay Rachel. Lumabas si Rachel para kumuha ng mas maraming gamit, at pumasok si Edward sa kanyang silid at hinawakan siya ng kutsilyo. Sinabi ni Edward sa kanya na hindi siya naniniwala sa pag-ibig at inalis ang kanyang kutsilyo, na sana ay nakilala niya si Aileen bago niya nakilala ang kanyang master, na sinasabi niyang isang hindi magandang babae. Naghanda si Aileen na ilabas ang kanyang espada, ngunit ipinakita sa kanya ni Edward ang isang imahe ng demonyong ibon na walang malay, at napagtanto niyang dinukot niya ang mga demonyo.
Binuhusan siya ng demonyong insenso at tinawag si Lester para arestuhin siya. Inanunsyo niya na binalak ni Aileen na gawing Demon Lord si Claudio, at pamumunuan ng mga demonyo ang bansa. Inakusahan din niya siya ng pakikipagrelasyon sa ibang mga lalaki, at sinabihan siya ni Edward na manahimik habang humihingi siya ng tawad kay Claudio para sa pagtulog kasama niya. Kapag sinubukan ni Aileen na tanggihan ito, nagsisinungaling si Edward na sinasabing sinabi niya sa kanya na nag-iisa siya at gustong makasama siya. Hiniling sa kanya ni Claudio na sabihin sa kanya na mahal niya siya kung gusto niyang paniwalaan siya nito, ngunit atubiling sinabi sa kanya ni Aileen, at naiinis siya sa naisip. Ngunit bago siya makatapos, nagpakita ang demonyong ibon, na nagsasabi sa kanya na nagsisinungaling siya upang protektahan siya. Pinaslang ni Edward ang demonyong ibon, ngunit na-trigger nito ang mga alaala ni Claudio, at naaalala niya ang lahat na nagpatawag ng bagyo sa kanyang galit. Sinabihan siya ni Aileen na huminto, at nakinig siya sa kanya, ngunit inutusan ng emperador ang mga gwardya na tapusin si Aileen sa pagsisikap na gawing demonyo ang kanyang anak. Ang iba ay pumasok upang protektahan siya, at sinabi sa kanya ni Claudio na umalis habang inutusan ng Emperor si Edward na tapusin sila, habang ini-teleport niya sila sa ligtas na oras. Nakita sila ni Beelzebub at binanggit niya na naramdaman niya ang presensya ni Claudio, ngunit naramdaman niyang nawala ang demonyong ibon. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Kit na ang demonyong ibon ay kasama ni Claudio, at iminungkahi ni Jerry na dapat silang kumilos ng mabilis, kaya tinanong ni Aileen si Isaac kung mayroon siyang planong pagtakas. Dinala niya sila sa isang labyrinth sa ilalim ng lupa, na magbibigay daan sa kanila na malayang lumipat sa pagitan ng kastilyo at sa labas, at may sapat na supply para sa kalahating taon. Ang mga demonyo ay pumasok sa labyrinth na nalilito, at inihayag ni Kit na pansamantala niyang papalitan ang mga tungkulin ng Master dahil binigyan siya ng awtoridad ng Demon Lord mismo. Ginagamit niya ang kanyang awtoridad para utusan ang mga demonyo na tumakas sa kastilyo, at agad silang sumunod. Nakita namin si Claudio na nakatayong mag-isa habang nilapitan siya ni Lilia at binunot ang kanyang espada, sinasabing gagawin niya itong isang prinsesa na naghihintay na maligtas. Hinatake niya siya, at napagtanto niya na siya ang nagnakaw ng kanyang mga alaala habang naglalabas siya ng isang bote ng demonyong insenso. Nakalabas si Aileen at ang iba pa sa labyrinth, ngunit isang ibon ang nag-anunsyo ng pagdating ng Holy Knights, at nag-aalok si Rachel na kumilos bilang isang decoy upang ang iba ay makarating sa punto ng pagpupulong. Nagprotesta si Aileen, ngunit kinuha ni Rachel ang pag-aproba ni Isaac, at nag-alok sina Walter at Kyrie na manatili habang kasama nila si Jerry dahil nakakausap niya ang mga demonyo. Sumakay sila sa isang malaking demonyo para makarating sa kanilang destinasyon, ngunit sumalakay si Edward at binyantaan si Aileen na sumama sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang banal na espada, at tumalon mula sa demonyo na hawak siya ni Edward. Nagising si Aileen sa isang selda sa tapat ni Edward, at tinanong siya kung ano ang kanyang mga plano sa hinaharap dahil maaaring mapuksa ang kanyang angkan, at sinabi niya na sinabi na sa kanya ni Lilia na hindi na mababago ang hinaharap. Tinanong niya kung kasama niya si Lilia, at sinabi ni Edward sa kanya na mayroon siyang isang panig na damdamin para sa kanya, na hindi nakikitang kaaya-aya. Sinabi ni Edward sa kanya na nakilala niya si Lilia noong isang taon, ngunit pinutol siya ni Aileen habang ginagaya niya ang mga salita ni Lilia, at sinabi niya sa kanya na huwag sirain ang kanyang mga alaala. Nalaman din ni Aileen na nabawi ni Lilia ang kapangyarihan ng banal na espada, na ibinigay niya kay Edward upang gawin ang kanyang utos. Sinabi ni Edward sa kanya na wala na siyang magic na natitira upang tulungan silang makatakas dahil kinuha ito ng kanyang banal na espada, na napagtanto ni Aileen ang dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng energeta. Ipinatawag niya ang espada at ginamit ito para lumabas sa kanyang selda, ngunit bago siya magpasya na palayain si Edward, sinabihan niya ito na humingi ng awa sa pagpaslang sa demonyong ibon. Inalis ni Edward ang kanyang mata at inaalok ito kay Aileen, na sinasabing ito ay isang makapangyarihang tool at maaaring ay ando ang spellcast kay Claudio. Iniisip ni Aileen ang demonyong ibon at pinalaya siya at sinabihan siyang magtungo sa palasyo dala ang kristal. Nakita namin si Jerry at ang iba pa na tumatakbo palayo sa Holy Knights, at nang makita nila ang kanilang sarili na napapalibutan, nagpakita si Celine at sinabihan silang sundan siya dahil alam niya kung nasaan ang Demon Lord. Tinanong siya ni Agosto kung bakit niya sila tinutulungan, at sinabi niya na lahat ito ay galit kay Lilia. Nakatakas sina Aileen at Edward, at tinanong niya siya kung ano ang ginagawa ng Empress sa lahat ng mga mage na iyon.
Kaya ipinaliwanag ni Edward na ginagamit niya ang kanilang magic para mapanatili ang kanyang kabataang hitsura. Napansin ni Aileen ang kawan ng mga demonyo na pinamumunuan ni Isaac at Kit, at tinanong sila kung bakit sila papunta sa kabisera. Ipinaliwanag ni Isaac na ang mga demonyo ay papunta na upang iligtas ang Demon Lord, kaya hiniling niya kay Edward na ipadala siya sa unahan, at naglagay siya ng hadlang upang harangan ang kanilang landas. Sinabi sa kanya ni Beelzebub na narinig niya ang pag-iyak ni Claudio at hiniling sa kanya na lumayo, ngunit sinabi ni Aileen sa kanya na huminahon dahil hindi na sila tatawagan ni Claudio. Nagalit si Beelzebub at sinubukang atakihin siya, ngunit huminto siya, at sinabi sa kanya ni Aileen na ililigtas niya si Claudio habang pinoprotektahan ni Beelzebub ang mga demonyo. Kaya pumayag siyang maghintay hanggang sa paglubog ng araw. Sinabi ni Edward kay Aileen na maaari lamang niyang dalhin ng isang tao sa kabisera, at ang kristal ay dapat ilagay sa magic item ng Empress para gumana ang kanilang plano, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan sa kanya si Jerry sa pamamagitan ng kanyang shadow upang ipaalam sa kanya na natagpuan na nila si Claudio, ngunit siya ay labis na nahilo at walang malay, na nagpapaliwanag na ang sigaw ay dulot ng demonyong insenso na ginamit upang patumbahin siya. Sinabi niya na ang sigaw ay maaaring mabawi kung maibabalik ni Claudio ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Kaya, tinanong ni Aileen si Celine kung alam niya kung nasaan ang magic item. Tumanggi si Celine na sabihin sa kanya, ngunit iginiit ni Agosto, kaya ibinunyag niya na nasa North Tower ito, at napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit hindi pinapayagan ang Holy Knights doon. Si Aileen ay nagpapatuloy sa North Tower kasama si Edward. Natagpuan nila si Lillian na nagbabantay sa tore, at tinanong niya si Aileen kung gusto niya ang nilalaman ng laro na itinakda niya para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Aileen na nagsusumikap siya sa maling lugar, ngunit sinabi ni Lillian sa kanya na nagsumikap siya at tinahak pa ang mahirap na ruta ni Lester upang makuha muli ang banal na espada. Sinabihan ni Aileen si Edward na subukang alisin ang spell habang ginugulo niya si Lillian, at tinanong siya kung bakit siya humarang. Sinabi sa kanya ni Lillian na siya lang ang makakatalo sa kanya, at pinayuhan siyang huwag masyadong matalo dahil siya ang bida. Pumunta sa mga demonyo, habang sinasabi ni Beelzebub kay Kit na hindi niya siya patatawarin kapag may nangyari. Sinabihan ni Kit si Beelzebub na kainin ang kanyang ulo dahil hindi siya mabuting tao, at naiingit sa mga demonyo dahil sa pakikibahagi sa sakit ni Claudio habang wala siyang nararamdaman. Dumating ang pangkat ni Aileen na may dalang mga supply para sa mga demonyo, at tinanong ni Isaac kung bulag silang susugod patungo sa kabisera pagkatapos ng paglubog ng araw, or magtutulungan para iligtas si Claudio. Tinanong sila ni Beelzebub kung bakit gusto nilang iligtas ang Demon Lord kung may nararamdaman sila para kay Aileen. Sinabi ni Jasper na ang mga tao ay mga mababait na nilalang na maaaring makisama sa sinuman, kabilang ang mga demonyo, na ikinatutuwang marinig ni Beelzebub. Nag-away sina Aileen at Lillian, ngunit mabilis niyang napagtanto na nakakuha si Lillian ng bonus stats na nagpapalakas sa kanya. Sinubukan ni Edward na lampasan siya, ngunit nakatagpo siya ng magic barrier na inihagis ni Lillian upang panatilihing ligtas ang magic item. Sinusugod niya si Edward ngunit hinaranggan siya ni Aileen, determinadong kunin ang kanyang espada mula sa kanya. Patuloy silang naglalaban hanggang sa hinayaan ni Lillian na atakihin ni Aileen ang kanyang kamay para makuha niya ang kanyang espada. Tinanong niya si Aileen kung kilala niya kung sino ang Holy Sword Maiden, at sinabi niya na ito ang power of love habang ginagamit niya ang ilan sa kapangyarihan ni Claudio para mabigla si Lillian, at mawala ang kanyang espada sa isang malakas na atake. Nagpapakita na natalo si Lillian ngunit natuwa siya nang malaman ni Edward na ang pinto ay engkanto ng mahika. Dinasarmahan niya si Aileen at dinampot ang espada, habang si Edward ay pilit na sinusubukang buksan ang pinto gamit ang lahat ng kanyang mahika. Pinatumba siya ni Lillian, at sinabi kay Aileen na nanalo siya habang naghahanda siyang atakihin si Edward. Malapit nang mawalan ng pag-asa si Aileen nang mapansin niya ang demonyong ibon, na buhay at maayos, at inutusan niya itong iligtas si Claudio. Ginagamit niya ang kanyang mahika para masira ang pinto. Mabilis na nakarating si Edward sa magic item na lumalabas na isang orasan, at ginagamit ang kanyang kristal upang i-activate ito, binabaligtad ang mga epekto ng spell, at nawala ang Empress sa kanyang kabataang hitsura.
Dumating si Lester kasama ang Holy Knights, hinatulan si Aileen na tapusin habang si Lilia ay masayang nanonood, ngunit ang kanilang mga espada ay biglang naputol nang nagpakita si Claudio at inutusan ang mga kabalyero na huwag kumilos na sinasabing siya ang gaganap sa lugar ng Emperor dahil siya ay may masamang pakiramdam. Bamaling siya kay Cedric na nagpapatunay sa katotohanan ito habang isiniwalat niya ang mga krimen ng lahat, at tinatawag ang mga kasinungalingan ni Lilia. Lumuhad siya sa harap ni Claudio at sinisisi ang hindi magandang trabaho sa pagkontrol sa kanyang mga tao, at humiling na parusahan kasama ang kanyang kasintahan. Tumutol si Lilia, ngunit sinabi sa kanya ni Cedric na hindi na niya ito hahayaang kontrolin pa siya, ngunit hindi magbabago ang pagmamahal nito sa kanya. Tiniyak ni Claudio kay Aileen na okay na ang lahat, at niyakap niya ito. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Claudio ang kanyang kasal kay Aileen kapag bumuti na ang emperador. Ang tribong Levi ay pinapatawad at ginagarantiyahan ang kaligtasan, habang ang demonyong ibon ay nagsasanay ng sayaw para sa kasal. Nanambalik ang mata ni Edward, at nakakulong sina Lilia at Cedric. Umaasa si Aileen para sa kanyang kinabukasan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Naniniwala siya sa tibay ng pagmamahal niya kay Claudio, at ikinasal ang dalawa at namuhay ng masaya.